Bilang isang makata at instruktor noong dekada 1960, ang mundong ginagalawan ko ay puno ng tukso. Masasabi mga makabayan, ako'y naging individualistiko at makamundo, walang buhay espiritual. At the height of activism in the early 1970s, I joined the ranks of students, farmers, workers, and intellectuals denouncing corruption, foreign intervention, state violence, and lack of land reform. By then, my poetry had become radical, partly due to the influence of Marx, Lenin, and Mao. I became active in militant teachers and writers organizations. This was also the time when I met my wife, Faye, also an activist professor. Suddenly, martial law was declared, and the university where we work dismissed 9 faculty that included both of us. Taga-subversives, Faye and I were both arrested and brought to Camp Aguinaldo for interrogation and detention. Though under stress and intimidation, it never occurred to me to pray and ask for God's help. My activist orientation had blocked God from my consciousness. I was raised with a solid Catholic education in both elementary and high school. In college, I enrolled in a state university where students in the mid-50s were being influenced by secularism, atheism, nationalism, and the like. At first, I was immune from these ideas due to my course, music major in piano. It was my second course, major in history, that politicized me. This led me to join militant campus organizations, rallies, and demos. I began questioning the church, which at that time was apathetic to the political events of the time. I met my husband, Roger, while teaching at the same university. Our common interest in history, literature, and the arts, the same political persuasion and involvements drew us together. We fought for the same causes. Then martial law was declared. Jobless and fearful for our lives, we went underground. God was farthest from my mind. My materialist Marxist orientation taught me to rely only on our strength and struggles. I felt no need for prayers. Pagkaraan ng 3 linggo sa Camp Aguinaldo ay inilipat ako sa Fort Bonifacio. Tuwing linggo ay may ginaganap na misa sa multipurpose hall ng detention center. Ngunit kahit ako Katoliko ay hindi na ako dumadalo sa misa. Isang gabi, halos magdadalawang taon ako sa detention, napag-isa ako sa aking selda. Natanawan ko ang larawan ni Kristo sa may patungan ng aking mga gamit, nakatingin sa akin. Marahil, isang oras na kumakabog-kabog ang aking dibdib. Maya-maya'y bumangon ako at umupo sa itaas ng kama. Yumuko at dinasal ng buong damdamin ang Ama namin. Pagkaraay, nakapikit na kinausap ko ang Diyos. Panginoon Diyos, patawarin mo ako. Nariyan ka lamang, ngunit hindi kita pinapansin. Ako may naging aktivista, ikaw pa rin ang aking Diyos na sinasamba. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Parang gumalaw ang paligid. Naramdaman kong nahabag ang Panginoon. Kinabukasan din, sapagkat naniwala akong ipinagkaloob ng Diyos ang aking kahilingan, nag-impake na ako. Nang ikatlong araw, ako at ang isang pari ay magkasabay na pinalaya ng langit. By February 22, 1986, people power had begun. Cardinal Sin called on the people to protect the Secretary of National Defense and the AFP Chief of Staff who had severed their ties from Marcos. As we walked to EDSA, Tagum, our 8-year-old son, carried a tiny wooden cross he had made himself. He said, this was the word of Satan with Jesus' power. It was an unforgettable moment to be with priests and nuns, workers and professionals, poor and rich alike, praying, eating, and singing together in non-violent forms of protest. Amidst the millions of people spread out in EDSA, the statue of Our Lady of Fatima stood tall and triumphant. Silently, I prayed to thank her for being there. At naisip ko, ganito pala ang gusto ng Diyos para sa sambayanang Pilipino.
pagbabago sa mapayapang paraan. I realized then, one cannot serve the kingdom without acknowledging the Heavenly King. It was a humbling lesson to a militant activist like me. The prayerful millions in EDSA, armed only with faith in God, had put an end to martial rule. Naging maunlad ang aking trabaho matapos makalaya. Akala ko ay ideal ang family namin dahil iyon ang sinasabi ng aming mga kaibigan. Ngunit sinabi ng anak namin bilang isang pagpuna na kulang ang panahon ko sa kanya. Ganon din Fe, sa gitna ng pagkaaktibo namin sa propesyon at mga cause-oriented work. Sabi niya, nang may halong pagdaramdam, para raw kaming 3 planeta na may kanya-kanyang orbit sa kalawakan. Hindi namin namamalayan na naghahanap pala ang anak namin ng family bonding. Then, tragedy struck. On his 3rd year in college, he was diagnosed with lymphoma, cancer of the lymph nodes. We were devastated and grieved with fear. I dropped into the lowest pit of spiritual darkness. I cried from the depths of my soul, bakit, Panginoon, siya'y kaisa-isang anak namin? Nanlulumong hinarap namin ang mapait na katotohanan. Nauhaw ako sa pagmamahal at habag ng Panginoon. Nang magkakanser ang aming kaisa-isang anak, naranasan ko ang pinakamadilim na krisis espiritual. Naitanong ko sa Panginoon, Lord, ano ba ang balak mo sa amin? Sa unang pagkakataon, nagkapuwang sa pamilya namin ang balaki ng Panginoon. Anong ironiya na sa harap ng paglubhan ng sakit ng aming anak, ay doon ko pala madarama ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Sabay-sabay kaming mag-anak na nag-aral ng Biblia sa gabay ng ilang kaibigang Kristiyano. Naging paglalakbay ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ang tinahak namin sa kabila ng dilim at pangamba. Isang gabi, ipinagtapat sa akin ng aming anak na nakipag-break sa kanya ang kanyang girlfriend at naitanong niya sa akin, Ma, bakit kinuha ng Diyos ang lahat-lahat sa akin? Kalusugan, mga pangarap sa buhay, at ngayon ay ito. Dahil sa pagsisikip ng aking dibdib at di mapigil ang pagluha, ay hindi agad ako nakasagot. Makalipas ang mahabang katahimikan, siya na rin ang sumagot. Alam ko na kung bakit. Gusto ni Lord na maging totally sa Kanya na ako. Niyakap ko siya at luhaan kong sinabi, ganoon nga anak, dahil kay Lord lamang matatagpuan ang tunay na pagmamahal at katapatan. Sa kabila ng paglubha ng kanser ni Tagum, masigasig siyang nagbasa at nag-aral ng salita ng Diyos. Hindi nawawala ang Biblia sa kama niya. Sa kanyang journal na sinusulatan niya habang siya ay may sakit, nakilala ko ang Panginoon at ang kanyang pagmamahal sa kabila ng lahat. In a short entry he titled, The Pain That Cares, Tagum wrote, and I quote in part, Every time I am in pain, I know that the Lord is with me, comforting me and talking to me in the silence of my heart. He knows the cross I am carrying, and this is the assurance that leads me not to fear pain, that God is also where the pain is. Hindi namin nakalain ng magiging magaan ang kanyang pagpanaw. Tila dilaw na liwanag ang bumalot sa aming paligid. Sa ilang saglit, umupo si anak sa pagkakahiga sa pagitan namin. Hinalikan at niyakap namin ang bawat isa. We love you, anak. I love you, Papa. I love you, Mama. Ang malambing niyang pamamaalam. At humimlay siya sa aming mga bisig at dibdib na tila natutulog lamang. Lubos nga ang aming pasalamat sa Diyos sa kanyang katapatan at pagpapatawad sa amin. Ginamit niya ang aming mga problema at ang mabubuting tao, pati na rin ang mga mahal namin sa buhay, upang maibalik kami sa landas ng liwanag. As a father, I was lost, but my son found me and led me back to the Lord. Ano ang kahulugan at pamana ng aming anak na ngayon ay nasa piling ng Diyos? Sa pamantayan ng mundo, ang kanyang maikli at tila walang kaganapang buhay sa edad 23 ay isang trahedya. Ngunit sa kanyang pagtanggap ng may buong pananampalataya kay Kristo,
bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang kanyang buhay, maikli man, ay buo at ganap. Totoo, masakit ang mga pangyayari at mahapdi ang mga alaala. Ngunit sa pamamagitan nito ay nakatagpo ko si Kristo mula noon na siyang naging kasama ko at gabay sa aking buhay. We thank God for the gift of a peaceful death for our only child. We thank God for His boundless love for us, the only love that satisfies all love. Salamat po.